Good day everyone! Ngayon nga pala mga ka-sisters, ay dito ako ngayon sa playa at sa bahay ni nanay papunta. At nagplano na nga kami na yung niyog na 2 piraso doon sa playa na sa tabing bahay ni nanay ay puputulin na ngayon. Dahil nag-decide talaga kami na kailangan maputol dahil sa may mga bagyo na dumadaan kapag ugos. So ayaw na namin na madisgrasya pa. At ito yung nilasa ng bagyong Dante. Halos kinadkad na yung daan dito papunta sa amin. Kailangan talaga namin putulin yung niyog kahit nanghihinayang kami dahil marami bunga ay kailangan putulin at hindi na namin hihintayin na makadisgrasya dahil magkakaso pa kami. So dahil sa buwan ng August ay maraming bagyo na dumadaan papuntang December, nag-decide kami na ipaputol dito sa aking pinsan. At habang pinuputol nga ang niyog ay marami kaming nakaabang dahil ang inaabangan namin paglaglag ng bunga ay kanya-kanya na kaming kuha. Maliban pa nga sa bunga ay kailangan namin kuhain yung tinatawag nilang ubod dahil napakasarap daw ito iulam sa kanin o kundi man mas masarap din ito papakin. Sa ubod ng niyog ay napakarami nga palang resipe na pwedeng gagawin, pwedeng pang ulam, pwedeng gagawing atsara o dessert. Tinanim nga pala ni Kamister ang niyog na yan, yung si Hana ay maliit pa, kaya ngayong lumaki na si Hana, ibig sabihin ay napakadaling panahon lang at ayan na, nakakuha na kami ng ubod or bunga. Malakas pa nga pala dito yung epekto ng bagyong Dante dahil sa nangyaring bagyo dito ay maraming nasira na mga kagamitan dito sa labas ng bahay ni nanay. Bagamat nakakapanghinayang na ang niyog ay tutumbahin, pero kapag natikman mo ang sabaw na napakatamis ay nakalimutan mo na ang sakit ng kalooban mo. Hindi nga lang pala ako ang nag-aabang ng mga niyog na yan, kundi marami kami dahil ang bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang kailangan sa niyog, panggata, pangsalad o ano pa man. Itong niyog nga pala sa pangalawang tumba ay kay Imer nga pala, nakapangalan yan dahil siya ang nagtanim noon. Dahil ang sabi niya, nakita niya nga pala yung niyog na yan na lumilitaw sa dagat ay kinuha niya at naisipan niyang itanim. Kaya ngayon may nakuha na kaming bunga at ubod sa tinanim niya rin. Ito nga pala lahat ng mga bunga na nakuha namin, napakarami. Kaya ayan, kanya-kanya na kami ng kain at tago para maidala kami sa aming bahay. Yung katawan nga pala ng niyog ay kailangan putol-putulin din para ilagay sa tabi at may gagamitan pa kami niyan. Maging ang palapa ng niyog ay itatabi rin namin dahil ang plano ng Fishing Brothers ay gagawing buya sa dagat para may pag-iipunan daw ang mga isda at maganda ang aming pangangawil. At ang sabi nga nila, kapag may nilagay daw na palapa ng niyog sa dagat ay umiipon daw yung mga isda doon para gagawin nilang bahay. Kaya kami pag nangawil ay siguradong may makukuha. At ito nga pala yung naputol na niyog doon sa may ubod banda, kinukuha ni Kamister para gagawin naming ulam dahil sa time na yan mga sisters ay wala kaming ulam. Ubod na gid yun haw. Maano pa, malambot. Oh, kinaon. Rap. Oh, ay. Tasty. Okay. Ako be. Sabi ko ako. Ako be. Kain. Ba? Okay.
hinimay na ubod ng niyog. Itong isa ay lagyan ko siya ng karne, ginisa ang luto nito. Itong isa naman ay ibabalot natin sa lumpia. Yan, gagawin natin ubod lumpia wrapper. Itong isa ay gagataan natin. Try tayo magata ng ubod ng niyog. Kailangan pare-parehas ang gayat ng sibuyas. Panhi kami bukas. Oo, talagang mga gusto kong puntahan. Ang karne. Hatiin natin ang karne kasi ang kalahati nito ay kasalanan na lumpia. Ipahibas natin yung sabaw niya dyan. Isang ubod ng niyog na may karne. Marami tayong sa kainin baboy ah. Ito talaga. Yung boko. Natin na konting tubig para lang maluto ang ubod. Pagkatapos niyan ay timplahin na. Mga ka-sisters, natuyo na siya. Dahil talagang pinatuyo ko siya para mas masarap. Parang kanin lang pag kinain. So, hahanguin na natin dahil timplado na ito. Okay. Yan na yung panglumpia natin. Ulam na tayo sa bagahan, tanghalian hanggang gabi. Isa, yan, palambutin muna natin. Lagyan ng konting tubig lang para lumambot. Lagyan natin ng paminta. Nakalimutan natin kanina sa paglaga. At least makahabol. Kunti-kunti lang asin. Yung karne ay pinalambot na natin. Kaya dito na tayo sa
ating carrot. Kubod pa mo. Masarap to. I-balance lang natin yung dami ng ubod at saka yung carrots. Takip. Mga ka-sisters, bali yung unang gata ay pinahibas ko dito sa paglaga ng ating ubod ng niyog. Yan, nahuli yung ating bawang. Lagyan natin ng sili. Kahit nahuli yung bawang ay okay lang yan kasi nga ay lalagyan pa natin yan ng pakang gata na para magkaroon siya ng krema. Ito na yung kakang gata natin. Yan. Mga sisters, ito na yung ating ginataang ubod ng niyog. Ito tanggalin na natin kasi baka maglangis-langis na yung ating kakang gata. Ayan mga ka-sisters, naabutan na naman kami ng gabi dahil sa dami ng trabaho. Ayan, dahil ang niluto ko ay nakatatlong putahe tayo sa isang menu. Ano ran? Ayan mga ka-sisters, yung binataan natin na ng ubod. Pag-support naman kayo, nakatakin lang unan. Tapos, Ginisang ubod ng niyog na may karne. Tapos ito yung lumpia. Maganda sana dito sa ginisa natin, may halo sanang carrots. Kaso lang, walang yung carrots namin. Kaya dito na lang sa lumpia kung gusto ang may carrots. Okay? Saan ba yung gusto mo? Sausawa natin yung suka na may paminta. Ayan. Sweet and Kaso sour. walang pipino to. Ito na lang ang natira mga ka-sisters kasi behind the scene habang nagluluto ako ay pumunta si Eric at saka si Helen. Yan, kinakain ko sila. Hindi na natin nabidyohan kasi hindi naman dapat lahat ay bibidyohan. Ayun na ikaw ya. kaya ako na yun. Salamat sa pagkain sa Gakabi din ang lalamunan ni Aya kaya mabilis lang Wala na, takam na ako dito. Kanina pa talaga ako Dami na. natin yung mga. Pero ako, Don't worry Lord, sincere yun. kunti na yung kanin. Ayan. Thank you sa pagkain. Sa dami nito mga ka-sisters, may pang bukas pa kami. Kaya nakalagay yan sa maliit na kaldero para hindi sila mapanis kung mabalaw. Kalbo ko mo. Ay, ayaw ko magkanin. Thank you. Dito ako sa binataan kasi kaya natuto ako magkain dito dahil minsan binigyan ako ng kapitbahay namin ng binataang ubod ng niyog na kahit ano ay walang halo. Pero masarap dito ilagay ay ano din, piniritong isda. Kaso hindi na ako naglagay, gusto ko puro na lang. Dito naman ako sa ginisang ubod. Ang habol ito ay, alam mo, Mga karne. Masarap yung ubod ng ano mga ka-sisters.
Dati ang lalamunan ko kasi may ubo ako. Kaya pasensya sa mga kumakain pag narinig nila yung ubo ko. Ba, France na pa. Ano saan? Ako lang, abot sa'yo. Pasya din. Saan na? Ang ganun. Lag na. Okay. Okay tayo magpakabusog. Kasi gabi ngayon. Ano ba yan? Magpakabusog. Mahirap mag-concert bago matulog. Oh. Eh ako yun, nag-concert din na wag matulog. Yun na yun, kaya naman kapakarik. Mas masarap itong bukas. Lahat sa music. Kasi Sarap nga. Sa labong. Linam-nam na matamis namin. na puro cash. Baka nito bukas? Na kaya nakakain yun. Initin nyo lang. Ano ninitin mo yato? Kumita ko, meron yata na akta. Hindi na hanginan yung kanin. Ay natakpan ka agad ng init. Pagbukas ko, next video! Excuse me for my mother.